I'd like to pass on our warmest congratulations and best wishes to Tara, Usap Tayo for the launch of yet another insightful program. I know that this will become a helpful tool for many to gain valuable ideas and inspire them to reach their goals. We've seen the list of your future guests and we cannot wait to hear their stories, learn from their journey, and be entertained as well. During this pandemic, we need everyone's help in promoting peace, cooperation, and unity. I encourage all Q citizens and everyone to support and watch the daily live stream of Tara, Usap Tayo. This is Mayor Joy Belmonte. Let's get the show on. Good morning, good afternoon, and good evening. Hello everyone! Welcome to our show. Isang oras na naman tsikahan, pero makabuluhan. Ang programang ito ay hindi nagbabalita. Ang ating mga tagapagbalita ay ating mga influencer guests. Ano po ba sila sa harap at likod ng kanilang ginagalawang profesyon? Ano po ba ang challenge nila? Inspirasyon ang pwede natin makuha sa kanila at kapupulutan ng aral. Magbibigay kaalaman. Pero bago po ang lahat, ito po inyong mga kasama, Joy Rosaroso. And again, gusto natin pasalamatan ang ating Mr. Public Service ng Bayan, Honorable Councilor Tatay Rani Ludovica. At siyempre, sa mensahe ng butihing mayora ng Quezon City, Mayor Joy Belmonte. Tayo po ay sabayang napapanood sa Facebook page, YouTube channel at Flash TV. Kaya wag po ninyong kalimutan mag-like, mag-follow, mag-share, at mag-komento sa ating mga talakayan. At ngayon, nako, kakaiba. At second time around, maraming salamat sa pagbibigay niyang muli. Ito po ay, I'm sure kilala nyo na, diba? Kilala nyo na siya. Si Ginoong Jo Saldriaga, na mas kilala sa tawag na Manong Jo, ay isang kilalang personalidad sa larangan ng corporate communication sa bansa. Siya po ay kasalukuyang pangalawang Pangulo, pinuno ng corporate communication sa Manila Electric Company. Kung ating napapansin, ang buhay ay may liwanag, Meralco. Pinamunuan niya ang mga tagumpay ng Meralco sa komunikasyon na kinilala dahil sa natatanging serbisyo nito. Sa ilalim ng kanyang tatlong magkakasunod na tagumpay, nakamit ng Meralco ang makasaysayang Company of the Year. Ito yung tinatawag na International Association at Business Communicator Philippines. Tinanggap din ng Meralco ang isang PR Team of the Year Award mula sa Anvil Award at iba pang local na international na pagkakakilala nito. Si Manong Jo ay miyembro ng Board of Trustee ng Public Relations Society of the Philippines. Ito po yung tinatawag na PRSP. Nagsisilbi rin siya tagapangulo ng International Association Business Communicator of the Philippines, kung saan naging pangulo rin siya dito. Pinarangalan siya ng medalyang karangalan. Ito yung tinatawag na Scroll of Commendation mula sa University of Manila bilang pagkilala sa kanyang serbisyo sa publiko bilang komunikasyon at professional. Ibinahagi niya ang kanyang mga pananaw sa kanyang mga column. Dito sa Philippine Star, ito yung The Z Factor, at sa Philippine News Agency Espresso Morning. Walang iba kundi si Mr. Jo Saldriaga. Sir! Maraming salamat, Joy, sa iyong very generous introduction sa iyong lingkod. Alam mo ninyo mga kasama, si Joy matagal ko nang kilala. Pareho kami kasing talagang ang background namin broadcasting. Ako ay nagtrabaho din po noong araw bilang isang broadcaster at si Joy ay isang veterano at maraming salamat sa pagkakataon makapiling ka muli, Joy. At syempre, gusto ko rin batiin ang mga tagapanood mo dito sa Flash TV. Napakadami nyo ng viewers, kaya ako pwede, Joy, pa-plug ko lang yung Manong Jo, no? Ako po ay nasa Facebook at parang awan nyo na, biro lang po. Please follow me at Manong Jo na Facebook page. I-follow lang po ninyo lahat po ng mga activities ko at yung mga initiatives ay nandiyan dyan po. Marami yung
Sana kayo matutunan dun sa aking Facebook page. Pinaplug ko po yan. At syempre ako rin po ay may column every Thursday sa The Philippine Star at every Tuesday sa Philippine News Agency. Alam mo, Joy, hindi ko nakakalimutan yung pagiging media natin. At bago tayo patuloy, gusto ko lang batiin ang aking idol. Siyempre, si Tatay Rani Ludovica, ang butihing konsehal ng Quezon City, District 2. Alam mo, tagahanga ako ni Tatay Rani at I'm looking forward na makita siya Personal. soon. Mamaya lang, baka malay mo, mamit mo siya. Ako'y nanonood sa kanya at sa kanyang programa din sa DWIC. Ay, yeah, thank you po talaga naman, di ba? Yun yung sinasabi namin. Pero Manong, may magandang balita daw kayo ngayong buwan, Manong Jo? Well, actually, Joy, medyo masasabi ko siguro meron na rin konting swerte, no? Kasi, alam mo, tuwing summer, ang movement ng kuryente. rates, pataas. Di ba? Kasi mataas mainit eh. yung demand. Oo, mainit. Tama, Oo. diba? Dati ko na pinapaliwanag yan. So, pag pumasok na yung Marso hanggang Hunyo, asahan mo talagang pataas yung bill. At kaakibat niyan, pataas yung konsumo. Kaya lang, medyo maganda yung naging supply situation natin. Ibig sabihin, yung kapasidad ng mga planta ng produce ng kuryente at magbenta sa merkado, mas madami yung kapasidad, yung capacity o yung volume. Bumaba yung presyon sa merkado. Kaya dalawang magkasunod na buwan, Mayo, tapos Hunyo, bumaba yung presyo ng kuryente. So almost 90 centavos yung reduction, 86 to be exact. Medyo malaking bagay na rin yun, no? Kasi kadalasan yan, pagsipa ng demand at minsan hindi makaagapa yung supply, ang kasunod niya, tataas yung presyo sa merkado. Pero iba yung nangyari. Kaya ako lagi ko nga sinasabi, at the end of the day, kung titingnan natin yung movement ng kuryente, parang kahit anong produkto, Joy, basta marami yung supply, ang mangyayari dyan, bababa yung presyo. Bababa yung presyo. Parang bigas. Kung maraming supply ng bigas, Sa merkado, bababa din presyo. Ganon din sa isda. Ganon din sa gulay. So, eto na nagkataon na talagang, kumbaga, pinalag tayo, mataas yung capacity. Ito mga planta, just like the electricity market is just like any market, anywhere in the world. As long as there is adequate supply, there is more than enough that the market can absorb, asahan mo bababa ang kuryente. So, Manong, kung gano'n, kung susumahin mo, magkano ibinaba ng rin itong nakaraang buwan? Ito nakaraang buwan, mga 11 centavos. Laking bagay, ha? Previous to that, 75, so 86, almost 90 centavos. Halos piso, kung ito-round off mo. No? So, malaking bagay yon sa tingin namin, ako, sa tingin ko, no? Kasi, yun nga, inaasahan natin, tataas eh. Nung Pebrero pa lang, nag-i-issue na ako ng warning, Joy eh. Sabi ko, let's brace for higher rates because consumption will be definitely demand will be higher at kapag ganyan ang sitwasyon malamang sa hindi tataas ang presyo Ang bill, di ba? bill pero baliktad yung nangyari kasi nga there was more than adequate supply and of course kudos and many thanks to the power producers, yung mga generator, to the DOE for ensuring na under the watch of former Secretary Popo Lutilla, nagkaroon tayo ng supply adequacy. Ayan talaga was his leadership. So nagpapasalamat kami sa kanya, of course the Department of Energy, siyempre kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. for ensuring that we will have adequate supply come the summer months. Tapos na tayo sa summer. Papunta na tayo Papunta na sa tayo tag-ulan. ng tag-ulan. So, Oo, diba? medyo less na yung pressure for consumption. Kasi malamig na eh. Pababa na yan eh. Oo, malamig Kasi na. malamig na eh. So in short, ang sinasabi po ni Manong Jo at saka ng pamunuan ng Meralco, of course, wag po tayo mag-alala dahil hindi po tayo kukulangin ng supply. Kasi lumagpas na tayo ng summer, papunta na tayo sa tag-ulan. So talagang yun yung naging magandang reason, di ba? Kung bakit
Ibig sabihin, maraming supply. Kasi kung konti lang yung supply, parang nag-aagawan yan, Manong Joy, di ba? Oo, kasi konti ang supply, tapos ang daming Ang daming demand. pangangailangan, yung Oo. demand, siyempre, ang mangyayari dyan, presyo tataas. Oo. Just like any other commodity, Joy. For example, sa bigas. Siyempre, kung konti lang ang supply ng bigas, lahat naman tayo kumakain Kakain. ng bigas. Oo. Talagang yung mga nagtitinda, tataas nila ang presyo niyan. Yun. Kasi kakailanganin mo yung produkto. Nako, yun yung magandang balita sa atin ngayon. So with that, congratulations sa Meralco kay Manong Jo dahil nakaraos tayo ng mahusay at hindi tayo nag-suffer. Walang masyadong complain na ganito. Isa pa yun, Joy, no? Gusto ko rin talagang, kumbaga, i-highlight, pasalamatan, of course, DOE, yung mga power producers, maging yung system grid operator, at yung, of course, yung Meralco, na wala tayo na kahit na anong supply shortfall. Magmula Marso hanggang natapos yung summer months at diniklara ng Pag-asa na rainy season na tayo. Wala tayong naganap na kahit na anong aberya. So for that, it really is the entire industry that made sure na masisiguro nila na walang mangyayaring aberya, hindi magkaka-brownout, etc. So, yun, nakaraos naman tayo. Ayun, di ba? So, thank you sa Meralco. Lord, thank you. So, ano naman po ang ginagawang paghahanda ng Meralco ngayong Ito na. tag-ulan? Ito na yung... Ito na, Joy, Kasi malapit na po talaga sa ayaw natin sa gusto, nararamdaman na natin, Manong Jo, di ba? Oo, ito na yung... Ano tawag doon? Pasugbo-sugbo. Ito na yung cycle na susunod. After summer months, rainy season, dalawa lang naman tayong season sa Pilipinas eh. Dry and wet, di ba? Tapos na tayo sa dry. Papasok na tayo ng wet. At itong rainy season, dala nito, malalakas na bagyo. So, kailangan dito, paghandaan mo yung mga papasok na bagyo, typhoon, no? Alam mo, in my career in Meralco, dalawang bagyo ang tumatak sa akin. Yung talagang Na matindi. talagang hindi na ako umuwi dahil... Yung Yolanda ba to? Hindi, Yolanda kasi sa Visayas eh. Yung Milenyo, kung maaalala mo. Okay. At bago yung Milenyo, yung Rosing. Yung Yung Rosing, 1995, kung hindi ako nagkakamali. Patawarin niyo ako, ako'y medyo senior na rin. Baka yung mga years ko sumasalto ng konti. Pero yun ang alala ko doon, 1995 eh. Yung Milenyo naman, kung di ako nagkakamali, 2006. Sana tama ako. Yun talaga, Joy, makikita mo yung mga poste namin baksakan. At doon nagkaroon din ng bayanihan dahil may mga workers, nag-volunteer outside of the Meralco franchise, pumunta para talagang tumulong. Ako, I was a witness to that dahil communications ako and ako yung parang assistant ni Mr. LP Cuna nung araw, no? God bless his soul. Yung namayapang si LP Cuna na boss ko for more than 20 years. Ang role ko nun sa Meralco ay magbigay ng impormasyon sa publiko, sa media. So, kailangan kong tingnan sa field kung ano nangyayari. Pareho ng sa Rosing, sa Milenyo, at lahat ng mga naging bagyo sa history ng Meralco. Gagawin ko yung storya, i-inform ko yung publiko. Minsan, tutulungan ko kasi yung boss ko. Kasi awareness yun eh, di ba? Awareness yun nangyayari. Kaya doon ko natutunan yung importance ng sabi nga ni Tatay LP, public information is something that you have to provide by the hour. Para kailangan accurate ka. Oo, at saka doon ko natutunan yung, kumbaga sabi nga ni Kuya Germs, isa pang icon natin na sumalangit na namayapa, walang tulugan. Diba? Totoo Wala yun, kaming tulugan talaga. Walang tulugan talaga yun. So ako nasanay ako, Joy, na matulog na parang manok. Konting kibot, gising. Ganito, nandoon kami sa System Control Center. Magbabaon ako ng damit. Tapos kung kailangan ko matulog ng konti, mahaba na 2 oras. So ganun yung buhay namin noon sa public affairs, sa corporate communications ng Meralco. Kala nila masarap ha? Hindi. It is a lot of hard work, Diba? dedication,
And of course, kailangan mong isapuso yung Ginagawa pagiging mo. public information officer mo eh. Parang hindi pa pwedeng, kumbaga, yung mahina ang loob. Diba, sir? Sa Kailangan wala trabaho kang natin. emosyon eh. Parang kayo sa broadcasting. Walang emosyon. Wala rin kayong pahinga pag may crisis, di ba? Parang Tuloy-tuloy. tayo, ganun talaga ang buhay natin eh. So, dun sa mga nag-aspire na maging communicator, gusto ninyong pumasok sa public information, public affairs, gusto ko pa lang po sabihin sa inyo, magandang trabaho ho yan, maganda sa karir, pero hindi ho madali. Mahirap po yan. So, kailangan kung gusto nyong pasukin yan, sabihin niyo sa sarili ko, matatag ako, kakayanin ko yan. Ready na Dahil ako. pag may crisis, at saka ang paghandaan mo is hindi yung tinatawag na blue skies day. Kasi yan, everyday blue skies day. Yun na yun eh. Yun na yun, di ba? Ang paghandaan mo, yung dumating yung crisis. How to handle. How to handle the crisis, what to do during the crisis. Diba? But sa akin, Joy, ito ang gusto kong sabihin sa younger generation. Ito yung kailangan nilang isa Matutunan. puso at isa isip. Dedication to service, accepting that public service is not easy. Talaga. It is a Totoo. commitment not only to your fellow men or to the company you represent or the organization you represent. It is a commitment to yourself. Ako ba, ginagawa ko ba talaga ng matino at maayos yung trabaho ko bilang communicator? Diba? Ando doon ako, Joy, sa sa legacy stage eh. Oo, diba? Kumbaga, alam mo, pag I'm turning 62, so ako parang mas gusto ko ngayon, doon sa mga nakikinig sa atin, no? Pagpatawad niyo po ang inyong matandang lingkod. Pero I'd like to give back to the next generation through itong ganitong usapan. Oo. Yung sana may mapulit silang May mapulot tidbits of information that I'd like to share. Dahil dinaanan ko din yan eh. May mga pagkakataon talaga, Joy, na minsan parang bibigay ka, ang hirap, nakakapagod, di ba? Pero alam mo, pag inisip mo yung bigger picture na ginagawa mo ito para sa publiko, ginagawa mo ito para sa kapwa-tao, Hindi sa ka kapwa susuko Pilipino, hindi ka susuko. At higit sa lahat, ginagawa mo ito dahil yan ang inata sa'yo ng Panginoon Diyos. Diba? Meron kang Purpose. Meron kang calling. Ako nga, parang, sabi nga ng kuya ko, yung kuya ko, may edad na rin yon, sabi niya, pag dumilat ka at gising ka pa pala, okay, may purpose ka pa. Diba? Yan din ang Salamat. sinabi ng aking nasirang ina. Diba? Salamat. So, laban lang. At hindi ako nagkakamali. Meron na si Manong John na abogado o doktor. Doktor, well, Congratulations sa kanya. maraming salamat. Ang anak ko, si Dr. Jose Masaldariaga. Tawag nila si Doc Saldi. Alam mo, Joy, siya ay nung grade school, accelerated valedictorian nung high school. Nagkolehiyo siya sa Ateneo de Manila University, honors program, kung di ako nagkakamali, yung health sciences. Gumraduate siya ng magna cum laude. Grabe, may pinagmanahan talaga. Nagmana sa mother niya. No? Tapos kumuha ng medisina. Maganda din yung kanya naging grado nung physician's exam. Natapos na yung kanya, diplomate na siya sa radiation oncology. So yun yung mga nagbabasa ng mga plates. Mahirap yun Mahirap yun. diplomate. Isa lang ang kinukuha nun sa mga hospital. Kasi walang marami. Kunyari, 10 mag-out, 20, isa lang kukunin nila. Pinalad naman siya, nakuha siya sa St. Luke's. No? So tapos na siya dun sa programang yon. Sa December, kukuha siya nung tinatawag na final fellowship exam. So meron At pa rin. Joy, ako, I'm also proud. Hindi lang siya doktor, Masters in Business Administration pa siya. Wow. Alam mo, sabi ko nga, lahat yata ng gatas na ininom niya eh. Yun yung Umepekto. epekto nung nung ako Hindi na ginagastos sa gatas. Hindi na sayang. Sulit naman. Hindi na sayang. Malamang mamahaling gatos. With that, congratulations, diba, Thank you, Doktor? thank you. Talaga proud naman. talaga Kasi ako sa anak ko. medyo na-confuse ako parang, doktor ba? Abogado? Doktor, Kasi, yun. Specialista. Talagang diba? Tapos masteral, yun na medyo mahirap. MBA, may MBA din. Medyo mahirap yun. So, balikan lang natin, Manong John. Ay, nakalimutan ko sabihin, ano ko rin siya. Meron din siyang Masters in Anatomy.
Ano po sa yun? abroad. Kinuha niya yun Kasi sa mahirap yun, master. anatomy. Yung kung ano yung Anatomy kasi katawan di ba mo. the whole body Oo. inside, kung ano-ano Meron yan. din siya. No? Kaya dun sa ano niya, Dr. Jose Maria Saldariaga, MBA, tapos may mga FPA, yung mga, may mga ganun. Sabi ko, ang dami naman alphabet niya. So, hinihintay na lang niya yung kukuha siya ng examination na sana awa ng Diyos maipasa yung fellowship. Yun na yung highest kasi sa doktor. Pinaka-highest na. Fellow ka na. Oo. Ay, Right God. now, he has a diplomate. Pumasa na siya sa diplomate. Grabe yung pinagdaanan niya, no? Parang easy Oo. lang. Oo. Pero alam mo kasi, bata pa yon, isa't kalahating taon pa lang yon, nagsasalita na yon. Eh, kaya naman pala. Oh, matalino talaga siya, matalinong tao, may ganun eh, di ba? Na nabiyayaan ng Panginoon Diyos. Inborn. Oo, hindi mo kamukha, hindi naman ako matalino, Joy. Eh. Hindi. Grabe naman siya. Napaka-humble ni Sir John, no? Si Sir John, kung titignan mo talaga yung curriculum niya, hindi na resume, curriculum niya kung gaano kalalim. Kaya isa yan sa hinahangaan namin sa mga taga-media. Ako, At maraming very, si Manong Joy, alam mo, hindi siya mahirap hanapin, kausapin. Kasi nakakatakot yung mga tao sa corporate. Parang ang feeling nila, hindi mo sila ma-reach out. Hindi mo sila pwedeng kausapin. Kay Manong Joe baliktad. Kahit sino, kinakausap niya, basta pag sinabi niya, darating ako, kahit umuulan ng pala, darating siya. Basta alam niya at nag-commit siya. Yun yung isang ano namin sa kanya. Meron pa ako isang trivia, mahilig ako kumain sa karinderya. Ano ka, Tatay Rani? Kaya ang mga tao minsan, mga lugawan. Oo. Kaya ang mga tao minsan, habang kumakain ako, syempre minsan madalas ako lumabas sa TV. Sa TV, di ba? Oo. Parang nagtataka sila, ito ba yung nandoon sa ano? Tapos babatiin ko. Alam mo kasi, Joy, ito makwento ko lang yung family Minsan history. tititigan ka kasi nila, minsan. Ang founder ng Socialist Party of the Philippines, si Agapito Abad Santos del Rosario, ay lolo ko. Ama ng ina ko. Okay. Sila ni Pedro Abad Santos ang nagtayo ng Partido Sosyalista ng Pilipinas, na later on nag-merge with the Communist Party of the Philippines. Nila Jose Capadocia, kung di ako nagkakamali. Nandun yun sa libro na ginawa ni Dr. Lucero tungkol sa pamilya namin. Lalo sa aking lolo. At yung bahay niya, nung mayor siya sa Angeles, bukas yun. Kumain ka, lahat ng mga kasama, sinulat yan ni Luis Taruk Oo. sa kanyang libro. Na ito si Kaagapito, tawag niya si Kaagapito. Kaya paano nakasunod pumunta ka yata sa sa bahay pangalan niya. mo yun, Yun ang pangalan ko. Pumunta ka sa bahay niya, bukas para sa kahit na sinong mahirap. Kumain ka doon, Welcome, pahinga ka kahit doon, sino. sasamahan ka pa niya. So my grandfather was really a person of the masses. Unfortunately, tinarget ng mga Hapon nung dumating sila dito. Hindi ko na sasabihin. Oo, syempre. Hindi na nakita ng pamilya ang bangkay niya. Binigyan na lang ng information ng lola ko Na wala na siya. wala na yung lolo ko. Tinarget talaga siya kasi nakikita siya bilang isang leader ng isang movement that is against the principles of the Japanese Imperial Army. Yung mga nakasama niyang nakulong, pinakawalan. Tapos siya lang in-exile. Siya lang ang pinatay. Oo. Kaya ako, proud akong sabihin kung sino ang ng lolo ko. Lolo. Kaya siguro ako, andun din yung puso ko sa masa. Kasi pinangalan nga sa yun eh. Kaya kanina ko pa iniisip, Agapito. Agapito. Pangalan niya. Lagi kong sinisingit yun. Para kahit tanungin ako, sino ba si Agapito? May ikikwento ko yung storya ng Storya lolo. ni Lolo. So kami, proud kami. In fact, isa siya sa mga founders ng Upsilon Sigma Phi. Tuwing may makikita akong Upsilon Mga Sigma Phi, taga-Upsilon, sinasabi nila, Agapito? Ano mo si Agapito del Rosario? Iko lolo ko. So, yun ang siguro pag dumating yung panahon na retirado na ako, talagang yung part kong yon na bilang masa, siguro pupunta rin ako doon eventually. Diba? Itutuloy mo. Diba? Yung kanyang legacy. At i-research mo. We really need, I feel, ako yung youngest na lalaki sa side ng mga Del Rosario. And I think my mother will be very happy if I continue what my grandfather would have wanted to do for the masses. Relatives niyo yung mga Del Rosario sa Biba. Hindi. Hindi Del ba? Rosario kami ng Angeles.
Sila kasi ang parang... lolo ko, Abad Santos yung nanay niya. Kapatid nung nanay niya si Jose, yung pinatay din ng mga Hapon, Abad Santos, at si Pedro Abad Santos, yung founder ng Socialist Party. So sabi ko nga, yung family, that's just my mother's side, eh, very rich in history. Pa-comedy lang tayo. Pinatay ng Hapon, pero kailan lang namasyal ka pa sa Japan. Alam mo, iba na yung buhay natin Yes. ngayon, di ba? At saka ang Japan, afterward, ito, makwento ko lang, siguro doon sa mga Sabi ko hindi sa inyo, nakaka- haba eh. Nung binomba ng mga Amerikano ng nuclear bomb ang Nagasaki at ang Hiroshima, Hiroshima. ayaw kasi sumurrender ng mga Hapon eh. Mamamatay talaga. Nakikita mo ba doon sa Iwo Jima? Nandoon sila sa loob ng cave. Inaano sila ng flamethrower. Pero hindi pa rin Kasi- sumusuko. Kasi sa kanila, ang kanilang emperor, Diyos. So, to them, surrender is not an option. They would Hindi. rather die. Die na lang. Oo. Kesa... So, sabi siguro ng mga Amerikano, ito nabasa ko lang sa history books. Di totoo yun, Manong. paano Doon ako natin- nag-aral eh. Paano natin tatalunin ang mga taong handang mamatay? Mamatay, di ba? Eh di mauubos din tayo. Kahit nagpadala sila sa Iwo Jima ng mga Amerikano, ang dami rin mga Americans na namatay. Namatay, oo. Eh naimbento yung nuclear bomb. Naubos. Nagasaki, Isang Hiroshima. So anong isusunod no? Naisip siguro ng mga leaders ng Japan, Tokyo. Mauubos tayo, di ba? Uubusin sila talaga noon. So they had to surrender. Oo. But that was really against the principle of the Japanese warrior. Lalo yung mga samurai, hindi yan sumusuko kasi pinag-aralan ko din yan eh. Alam nyo, Joy, Asian Studies, Poli-Sci yung pinag-aralan ko. And part of my development studies was Japan Studies. At doon ko nakita, kaya sila maunlad kasi ang mga Hapon, iba yung sense of purpose nila. Not for self, it's always for the country. Di ba? Totoo yan. Ikaw, nag-aaral ka doon, alam mo yan. Kaya nga. So, yun nga lang, siyempre, di ba, yung generation, Manong John, nagpapalit naman na, di ba? So, medyo umaamin na nga sila, di ba? Yung mga comfort women, medyo alam na nila, pinagbabayaran na nila. So, ang daming mga kwento, ang daming kagaya niyan, after na siguro mag-retire ka, i-research mo na yung mga Saldariaga clan. Dahil kasi, yung mga pinanggalingan nila, dapat i-preserve yun, Manong eh. Oo. Hindi dapat yun na kakalimutan Kailangan na mo lang. ikwento kung saan ka galing. Oo. Yan ang na-realize ko ngayon tumanda na ako, Joy. Tumanda na talaga. Wala naman sa alam mo, mukha eh. senior na tayo, may discount na tayo eh. At ako, I am a proud senior citizen from Pasig. Ito nga, papakita ko yung aking senior. From Pasig. Biko lang. Ayan o, yung aking senior citizen card. Nakakatawa si Manong Jo. Si Biko lang. Ayan. Ako, si Dali lang ha. Kung si Manong Jo from Pasig, from Biko, tayo naman may city update from Quezon City. Take it away, Direk!
nakikita nyo yung services ng Quezon City, ibinababa po nila ang kanilang mga service caravan. Kompleto po lahat-lahat. Pwede kayo yung mag-a-apply ng mga trabaho, pwede naman po kung ano-anong mga needs natin, ibinaba na po, pati po yung mga dokumento, ibinaba na po ng Quezon City yan. Dahil talaga naman ang Quezon City, isa sa pinaka-the best city. Alam mo, Joy, tama ka dyan. Ako ay saludo, tumahanga kay Mayor Joy Belmonte. Joy Belmonte. In fact, meron din silang programa, Katuwang Meralco, tungkol dun sa linya namin sa Botocan, kung saan meron ng plano para dun sa mga kababayan natin na nanira sa Botocan line. At nagpapasalamat kami kay Mayor Joy sa suporta ng Quezon City government. Alam mo, lahat ng nakausap ko na taga Quezon City, satisfied ka. Mahal na mahal si Mayor Joy. At ang dami niyong programa talaga na kapaki-pakinabang. Ako nga sabi ko, kung ako'y matagal na rin kasi ako nakatira sa Pasig at masaya din ako sa Pasig. Pero kung ako'y lilipat ako sa Quezon City. Oo. Pagkakataon. Oo, diba? Napakaraming programa. Yun ang flash nyo kanina. Oo. Meron pa kayo yung sa for animal welfare, yung anti-rabies. Nagbabahay-bahay yun for free. Alam mo, malaking problema ngayon na talaga Joy nationwide itong rabies. Kamakailan lang na-interview ko yung City Veterinarian ng Cebu. Maski sa Visayas, problema itong rabies. At sa feed ko, marami akong nakikitang, kasi pag nakakagat ng aso o pusa at nakakalmot, minsan yung iba binabaliwala, no? Nakakamatay yun. Ang problema sa rabies, sabi nga nung City Vet, wala itong cure kung hindi ka magpapabakuna o hindi ka turok. Ayan, services anti-rabies for cats and dogs, microchipping, may mga programa pala kayo dyan. Meron pa silang deworming for cats and dogs. Nagbahay-bahay sila for free, kumakatok. Ilabas nila po yung mga, tapos may announcement sila, pakilabas po yung mga... Saludo ko kay Mayor. Tapos talagang mga yung naka-glove sila, kasi hawakan mo lang yung pet mo, tapos okay na po, tuturukan na nila gano'n. Talagang nagbahay-bahay, kumakatok, district for district. Napakalaki ng Quezon City. Oo. Diba? Saludo talaga ako kay Mayor Joy Belmonte. Maraming salamat po, Mayor. Manong Diyo, paalis na akong gano'n, nakasalubong ko sila. Bumalik ako kasi kinuha ko yung pet ko Kasi nga, umiikot sila. Tapos, for free po yun. Talagang, I'm very proud na taga-QC ako. Ayan. But anyway, Manong Jo, nako, ang advocacy kasi, Manong ako nagulat lang ako sa advocacy ng Meralco tungkol dito sa ating mga katropa. Kasi hindi ko ina-expect na one of the biggest company here in the Philippines may ganong advocacy. Parang kasing baliwala lang 'di ba? Parang wala lang, parang baliwala lang. Pero kung iniisip mo na minsan parang dumaan lang sa isip ng isang tao na baliwala, hindi po baliwala. Ang laki po ng epekto nito sa atin, 'di ba? Lalo na yung ginagawa ng Meralco, yung initiative ng Meralco na tinuturukan sila para wag manganak. Parang pinipreserve sila, okay. TNVR. Pero hindi naman dapat dumami ng dumami, parang nagiging salot na, 'di ba? At yung pagpipreserve, doon ako humanga. Minsan, ano ba yun? Sabi ko, ba't nagkaroon ng iniisip ko. And then, kaya nung time na ganon, sinubaybayan ko na, ano ba tong katropa? Okay, sige. Makwento ko history niyan. Pero bago yon, gusto ko lang kayong batiin. Ang dami niyong award. Oo. Congratulations, Meron Flash na naman TV. kaming entry, yung aming Catholic Gandingan Awards, no? So, congratulations po kay Tatay Rani. Pag may time ka dyan, ipakita mo lang direct pero wala Sa nang lahat music. ng mga bumubuo ng Flash TV, saludo po ako sa inyo. Okay, alam mo Joy, itong katropa, way back in 2018-2019, nakita ko kasi sa compound namin na parang ang daming stray cats. Oo, ang dami talaga. Tapos may mababalitaan ka na tinamaan ng kotse o tinamaan ng sasakyan o kung minsan parang hindi naman talaga sila sinasadya, naaalagaan sa loob. So, noong 2018, sabi ko sa sarili ko, siguro bilang public relations initiative namin, bilang part ng aming advocacy,
we need to spread awareness in our own little way ng animal welfare. No? Number one, of course, it will not only benefit the animals in the compound, yung mga pusa sa compound namin. It will benefit our employees. Bakit? Paano pag nakagat yan? Diba? Naglalakad lang, nakalmot. biglang nakalmot. Hindi mo masabi hindi mo naman pwedeng, alam mo, wag na wag hunin yung gagawin, yung isasako ninyo, tililigaw. Kasi ang mangyayari lang doon, papalitan lang ho yun ng ibang mga pusa. Kasi ang mga pusa po, territorial. So kung meron na ho kayong pusa sa compound, i-control na lang ho ninyo through TNVR. If you have the resources, trap, neuter, vaccinate, return. Kumbaga kakapunin nyo yun para hindi dumami yung population. Sila na yung magbabantay sa teritoryo nila na lugar ninyo. Kasi pag yan, inalis ninyo at niligaw ninyo kung saan, maniwala ko kayo, papalitan lang ng ibang mga pusa yan. You are not solving the problem. Ganun din yung suma. Same cycle, di ba? Oo. Pero kung yan ay akapunin ninyo at ibinalik sa inyo, sila yung magde-defend ng territory nila, Joy. At saka hindi ho, maniwala ho kayo sa akin, as a living witness to our campaign, hindi ho masyadong magiging malaking problema ang gastusin kasi madali ho ang volunteerism sa ganitong uri ng programa. Yung mga volunteers po namin, sila na mismo yung tumutulong para dito sa aming kampanya. Ngayon, mabalik ako, 2018. So, yun yung nakita ko. 2019, meron na kaming template, no? Tinamaan tayo ng pandemic. Okay. So, I had to go back to square one nung 2021, 2022. Pinalad naman tayo na meron akong magaling na program director, program manager na naging part ng Meralco team namin, si Mitch Kagiwa, who is with us today. Ayaw lang niya dito, sabi niya, ako na lang magpa-interview. So, Pwede naman kasi. Umupo so, siya basically, nagtulong kami. Medyo ni-revise ng konti yung programa. But at the end of the day, nabuo namin. Okay. So now, it is a full-scale campaign, initiative, program rolled out in tranches. Una sa Meralco Operating Center, yung head office namin. Soon, meron na rin kami, or as we speak, meron na rin kami sa mga sectors, sa mga branch. and then business centers. And nagkakaroon na rin kami ng partnerships with like-minded groups, kamukha nung, I'd like to thank, pasalamatan ko na rin. Okay. Ito, idol ko to, si Ma'am Rina Ortiz, ng Biyaya Animal Care. Kung may kailangan pala kayong meron kayong mga pets na may sakit, dalhin ho ninyo sa Biyaya. Kasi, ano yan, veterinary kasi. Yes, at saka meron din silang programa sa TNVR. Isa pang idol ko, si Attorney Ana Cabrera ng POS. These are the animal advocates that I look up to. Sincerely look up to, because I saw what they are able to do on the ground. Hindi ito madali. Hindi ito madaling gawin, di ba? It's not easy. Ako, actually, as an animal welfare advocate myself, wala ako sa kalingkingan ng kayang gawin nilang dalawa. And I've seen it in action. Kaya kami, nakikipag-partner kami sa kanila kasi marami kaming natututunan sa kanila. Sa programa nila. And it's really a selfless. Alam mo, wala naman maibabalik sa iyo itong mga stray animals, yung mga aso at pusa Kung hindi lang talagang pure, sa akin ito yung pinakapurong pagmamahal na pwede mong gawin na makikita ng Panginoon Diyos na ikaw talaga ay nilalang ng lupa. Manong nakakatanggal sila ng stress, ha? Oo, pero alam mo, Joy, yung pagmamahal na binabalik ng hayop,
hindi mo mapaliwanag eh. Ako Diba? meron akong pusa Tsaka sa may bahay. isip sila eh. Yan nga sinasabi ko, they are sentient beings. Ay, by the way, ma-plug ko lang, yan yung award namin galing sa POS. Dahil isa nga kami sa mga nagtataguyod ng animal welfare. At ako, ang dream ko, siguro kahit retirado na tayo, ay maitulak ko pa rin itong programang ito. Kaya, eto, nagpupunta ako sa mga LGUs. Meron kami na TNVR project na ginawa sa Pateros. Ako, ang daming dumating, Joy. Tapos dumating si then Mayor Ike Ponce. Nakakatuwa. Talagang makikita mo talaga na ang dami pala talagang Maraming animal pet welfare lovers, advocates. diba? Ang daming, yung pet nagmamahal lover. sa hayop. You just have to bring them together. And sabi ko nga, yung mga leaders naman dito, kamukha ni Ma'am Rina Ortiz, ni Attorney Ana Cabrera, are inspirations that you can look up to. Na kung nagawa nila yan, baka naman kaya din natin. Kaya No? din natin. Isa pa yung TV5. Sabi ko nga kay Laila at Chikadora, nakita ko kasi yung programa nila noon eh. Mabait din sila dun sa mga sa compound stray nila, dun animals. sa So, ano nila. alam mo ninyo, animal welfare is a program that humanizes us as human beings. Precisely. It differentiates us from the others that are, hindi lang apathetic, yung iba malupit pa eh. Diba? Grabe yung iba. And ako, warning din sa ating mga kababayan na medyo naliligaw ng landas, ang pagmamalupit po sa hayop ay labag ho sa batas under the Animal Welfare Act. In fact, may mga kinakasuhan at may mga pinakukulong. Kasi yun lang nangyari sa Zambales, di ba? Yung lang mang ginagawa yung aso, sinaksak. Parang, diba? Binuhusan ng tubig na mainit. bebusan ng tubig. Bakit mo naman gagawin yun, di ba? Di mo gawin mo na lang. At saka Sabi ko nga, Joy, kung hindi mo kayang pakainin, huwag mo na lang saktan. Kaya mo lang. Diba? Wala namang ginagawa sa'yo eh. Hindi ka naman O kahit nakagat ka, alam mo ito, sabi nga nung city veterinarian ng Pasig, Cebu, ng Cebu, si Doc Alice lang. Hindi ka naman kakagatin ng aso kung Hindi mo siya hindi mo siya tinetrete. Oo. Pinuprovoke mo Oo, yun. pag sabi niya, makakagat ka, may dahilan yan. Ngayon, pag nakagat ka na, sabi niya, syempre hugasan yung sugat Yung running water. at pumunta ka sa Animal Bite Center. Running water. Pero kahit na, sabihin na natin, Joy, nakagat ka, wala ka pa rin karapatan na saktan o patayin yung hayop. Kasi hindi naman yung level ng isip mo sa isip Tama ng nga, hayop. sentient being siya, pero hindi naman siya katalino ng tao. Diba? So, sino dapat umunawa? Hindi ba yung mas higher being? Yung tao. Tayo? Diba Saka tayo yung minsan, dapat di ba, umunawa? naapakan mo siya, hindi mo sinasadya. Siyempre, kanya. ano rin yan eh, reflex action yan eh. Oo, ganun So, din. yun, isa pa yan sa mga initiatives na gusto ko talagang pagtuunan ng pansin, yung animal welfare bilang isa sa mga gustong magtaguyod ng pagbawal sa kalupitan sa hayop. Okay. So, Manong, ito di ba 2018, ano pa nag-start? So, nasa na tayo? Gaano karami na yung sa compound natin? Mukhang Well, yung buong Meralco. buong Meralco compound. Pero nung namasyal kami, kasi, di ba guys, namasyal tayo gabi. Punta tayo sa anong Christmas, pabalik-balik tayo sa Meralco compound. Tinitignan din namin, mga pusa. Pero pa isa-isa lang yung mga nakita namin, hindi naman ganun karami. Oo. Pero alam namin, sa compound talaga ng Meralco, meron. Oo, malaki kasi yung aming compound. Oo, namasyal kasi kami doon eh. Yung pailaw eh. Oo, yung sa pailaw, di ba? Masaya. Balik tayo doon pag malapit na ang Pasko. Yung
mga pusa doon, meron kaming tinawag-tawag namin si Mengay. Kasama niya yung security doon sa center gate. Si Mengay. Si Mengay, matabang pusa yun na ano na rin, Na-vaccine na rin yan. spayed and vaccinated. No? So doon lang siya. Kasi ang pusa, basta binibigyan mo ng pagkain, hindi naman yan Hindi siya aalis aalis eh. Hindi siya Oo. aalis, doon na lang siya. Kaya Kahit nataktan yan, di mo kaya pag may nawawala, malamang sa hindi, kung hindi yan inampon, niligaw yan. At sana wag naman hunin yung patayin. O saktan. Wala naman nung kalaban-laban yan sa inyo eh. Paano manong nagalit ka nung nabalitaan mo ba sa Big GC ang daming nilaso na pusa? Hindi mo ba nabalitaan? Etong nangyari dyan, Joy. Hindi na ako magbabanggit ng anumang pangalan. Pangalan dito ha. Hindi na rin ako magbabanggit ng kung anong establishmento yon ha. Hindi ba tinamaan ng sales nila? Diba? At nag-public apology sila. Diba meron? Kasi ang tinawag nila, isang pest terminator, exterminator. Tapos? Hindi mo dapat, huwag ka tumawag sa pest exterminator. Hindi naman ipis o daga yung ano yung anuhin mo yung pusa yun. sasaktan mo o yung i-exterminate mo pusa po yun. Covered po yun ng protection under the Animal Welfare Act. So yung pag-hire mo pa lang nung exterminator to exterminate those that are protected under the law is already a violation of the law. At bukod doon, yung public opinion against you, napakalakas po niyan. Nagalit yung mga tao. Oo, magagalit ang mga tao. Unang-una, boboycotting ka. Pangalawa, Hindi na papasok sa hindi na papasok sa establishmento mo. Diba? Sasabihin, malupit ka. At pag ikaw ay pinagpiestahan sa social media, tapos ang boxing. So yun din. Talaga kami That really was a lesson. Painful one for many establishments. Kaya ngayon medyo sensitive na, di ba? Kaya pag may lumalabas na ganyan, react sila agad eh. Diba? Meron agad silang disclaimer o deny nila. Kaya ako, I am glad the movement is starting to really take shape in such a form that people, animal welfare advocates are learning to push back. Diba? Because that's what we need to do. Kaya naman manong eh. Kaya naman. Kung lahat ng tao, yung konting participation mo, diba? In patient, in ganito, tapos... Ako nung in-upload ko, Joy, yung aking, parang alam mo, I condemned yung ginawa kay, dun sa aso sa Sambales. Sa Sambales, oo. Kay Tiger. Naku, ang dami nag-react. Yung sinaksak si Tiger. Oo, ang dami nag-react nung gumawa ako sa Manong Joe. Pa-plug ko lang huli, sundan po ninyo, let's follow Manong Joe. Maraming salamat po. Talagang dun ko nakita, sabi ko, itong animal welfare advocates talagang when they band together over a cause, medyo mabigat na kalaban. Kasi nga, Manong Huwag niya Joe, na lang awayin. kasi nga, Manong, ako feeling ko kasi, may buhay yung mga yun. At may They are isip sentient din. beings. Ibig sabihin, meron silang pag-iisip. Pag-iisip. Kasi, Hindi lang ang nating ka-level, siguro 2 years old level, 3 years old level, pero meron sila, di ba? Meron silang pananaw, meron silang pag-iisip. may puso sila. Mahal ka nila. Alam mo, ang pusa lang, makwento ko lang, ito personal experience. Ano sila yung routine animals. Alam nila kung anong oras kagigising. Alam nila kung sumusunod sa akin yung pusa ko, tuwing gagawa ako ng kape. Habang gumagawa ako ng kape, siya kakain. Pag tapos na yung kape ko, tapos na siya kumain, magpapahinga ako dun sa kwarto ko, susunod din siya. Susunod din siya. Pagdating ng gabi, nakatingin na siya sa akin, alam niya malapit na kami matulog. At marunong siya magbukas ng pinto. Ano ibig sabihin? Ba't siya nakatingin na malapit ka? Matutulog na kami. It's time to sleep. Tapos na siya natutulog sa may paanan ko. Oo. Oh, routine yan. Every day. Kaya nga tuwing magbabakasyon kami, nalulungkot ako. Kasi At iwanan mo. nalulungkot din siya dahil doon sa pet hotel, hindi nila alam yung circumstances of why they are there. So, makikita mo talagang na magtatago. Papadalang kami ng video, nagtatago. Hindi kumikibo. Nag-iintay lang siya. Malungkot, oo. Sabi nga nung mabait naman yung pet hotel kung saan kami nag-iintay.
she is just waiting for you, Joe, in the same spot where you left her. Kung saan ka. Talaga? Mag-iintay Hindi lang siya siya. umaalis Hindi siya doon. umaalis doon kung saan ko siya iniwan. Ayun, may kilala. Kasi sabi ko, ilakad ayaw. Oo, Pero yung isang pusa, mas malikot kasi yun eh. Oo, kaya. Yun yung pusa naman ng misis ko, alaga niya. Kaya paikot Ito, siya. kukwento ko rin ito ah. Oo. Tuwing din may gagawin ng misis ko, nakatingin din siya. Nakasunod din siya. Nakaganon siya. Inaabangan niya yung misis ko. At siya lang ang nakakabuhat dun sa pusa. Ako hindi. Hindi siya pumapayag. Pero sa misis ko pa pumapayag. Pumapayag siya. So, di ba may isip sila eh. Ano Mayroon ba silang sila? favorite human. Oo, meron silang parang boss na. Ayan, nandoon ako sa poso. Ayan. Ayan. Pumasyal kami. Diba? Naimbita tayo ni Attorney Cabrera. So, pinasyalan namin sila. Diba? Ito yung kukwento ko nga sa'yo. Kilala mo to. Kilala mo si Wilma Yamson, di ba? Oo naman. Oo, Manila Bulletin. Of And course. Philippine Star. Oo, at nakasama ko yata sa... Nung ako'y reporter, parang kumover din si Wilma sa DND, kung di ako nagkakamali. Alam mo ano nangyayari. Marami siyang pusa eh. Tapos marami siyang aso. Eh, nung time na yon, nasa bulletin siya, pinadala siya ng bulletin sa Amerika to cover and then to study also. Yung aso niya, yung kotse niya, yung parking ng kotse niya dito, tapos yung aso niya, nung paalis na siya, siyempre hindi naman magdadala ng kotse, di ba? Yung aso niya nasa gate lang, Manong. At hindi umalis. Ang problema, isang buwan siya sa US. Isang buwan yata o mahigit pa. Umulan umaraw, tumatawag siya sa ate niya. Ate, pasok mo yung aso ko. Hindi talaga pumayag yung aso niya. Alam mo ano ginagawa lang ng aso niya? Para ano, pupunta lang doon sa kotse ni Wilma, aamuyin yung gulong, Niantay niya. tapos babalik siya doon. Sad to say, Manong, di siya kumain, di siya uminom ng tubig, nandun lang siya sa init, sa arawan. Hindi pa makabalik si Wilma kasi hindi pa tapos yung ano niya. Doon siya namatay. Hinihintay niya si Wilma doon. Ganon sila eh. Ganon sila kaloyal. Ganon sila kaloyal. Oo, ganon Diba? sila kaloyal. Eh, imagine, gagawin ba ng tao yun? Eh, Hindi. kahit boyfriend mo yun, alis ako doon kasi kakain ako, di ba? Oo. Eh, umuulan, umaaraw, nandun siya. Kahit itanong mo Ganon pa sila. kay Wilma yan, napaka-ano. Kaya ako talagang itong mga sentient beings very pure. Ang city veterinary pala ng I stand corrected no ng Cebu na aking na-interview at napakadami ding kwento si Dr. Alice Utlang. Dr. Alice Utlang. Utlang. Ang dami niyang kwento tungkol Sa mga sa animals. kanilang initiatives. Oo. At ang dami ko rin natutunan sa kanya. So, sundin din po ninyo, i-upload na po namin sa Manong Joe soon yung aking interview. I think by, kailan ba natin na-upload yun? Jonah, pwede mo bang itanong? I-upload. Ayan. Yan ang Manong Joe. Ano na pala siya, meron na tayong awalan Diyos, 64,000 followers. Oh, di ba? So, mga taga-Flash TV, magpa-follow pa dyan. mga ka-Flash TV, parang awa nyo na. Sundan po niyo yung page ko. Si Sergio talaga nakakatuwa. Napaka-humble. Ayan. So talaga kasi, nananalaytay pa rin sa dugo ni Manong Joe ang pagka-broadcaster niya at Yes. bilang mamamahayag, nagkataon nga lang napunta siya sa corporate. Alam mo, namimiss ko yung pagiging broadcaster. Kaya- Joy. So, sana kung meron mga stasyon na Nanawagan na eh. kailangan ninyo ng janitor o tagapunas ng Ito mesa, na, tawagin nyo lang po ako. Dito ka na lang kasi papalakihin naman natin to eh. Kahit once a week, di ba? Why not? Di ba? Hindi naman mahirap yon yung pangarap mo na yan. Reach out mo yan, marireach mo yan, deserve mo yan kasi talaga naman diyan kagaling. Ako maraming salamat. Noon kasi Joy. kolumnista pa ng ano to eh. Anong gyari yung nauna? Yung nauna po. Yes, kolumnista ako ng Daily Tribune, kolumnista ako ng Filipino Mirror, at kolumnista ako ng periodiko Pilipino Saksi Ngayon. Oh, di ba? So, ano lang talaga ako, yung mga ideas na gusto kong ilabas sa publiko. Kanina, Share, plug ko share. lang, ang aking column ay tungkol sa senior citizens' rights. Kasi nung pumasok ako bilang isang senior citizen, Oo. noong 2024,
sabi ko marami pa siguro tayong magagawa para makatulong sa mga seniors. So yun ang ginagawa ko ngayon, Joy. Pero ang In my own little way. yung pangako ko lang sa'yo, yung boss ko, ibibigay ko dun sa programa mo. Binenta yung boss ko. Kasi sabi mo, idol mo eh. Oo, idol ko talaga si Tatay. Nakikita ko yung mga initiatives niya. Di ba? Hayaan mo at one of these day, balay mo mamaya. Kasi nagyayaya ka na naman sa Lola Ute eh. Naku, mga kasama, napakasama, sarap po ng pagkain doon. Sa Lola Ute. Kaya mamaya pupunta kami uli ni Joy doon. Pinaplug ko lang yung napakasarap ng pagkain ko. Di ba? Nakakatuwa si Manong John, no? Meron kaming istorya. Alam niyo yung isang malaking istasyon, naririnig ko sila, although nagpo-program ako doon in a while, hindi daw nila maimbitahan si Manong Jo. Parang naiinis sila. Nainis sila. Malaking istasyon yun eh. Tumakbo pa nga ng senator yung may-ari. Inis na inis sila. Narinig ko. Sabi ko, bakit? Ano ba yun? Kasi meron silang mga concern ganito, ganyan, ganyan. Tinawagan ko siya. Tinawagan ko si Manong. Sabi ko, Manong, mag-guest ka nga dito kasi meron silang tanong sa loob ng office. Pinag-uusapan nila, hindi ka nila ma-reach out, ganito, ganyan, ganito, ganyan, ganito. Hindi umabot sa akin. Sabi ko, baka naman hindi nakakarating kay Manong Jo yung invitation nyo. May mga calls daw, may mga invitation daw. Baka sa maling number yun o maling tao yung nakalapit. Galit na sila kay Manong Jo. Ako naman pakialamera. Hindi naman ako tinatanong. Narinig ko kasi eh. Siyempre, concern ako. Kaibigan ko si Manong Jo. Ay ko, sumabat ako. Sabi ko, bakit? Anong bang problema nyo? Eh, hindi namin ma-imbitahan eh. Laging ganito, ganyan. Ang hirap imbitahin. Ganito, hindi makontak. Paano nyo ba iniimbitahan? Sabi, meron na raw silang email, meron na raw sulat, meron na raw sila, etc. etc. O sige, kailan ba? Sabi kong gano'n, kailan nyo ba gusto? No, ako tinawagan ko si Manong Jo. Saan ba yan? Sabi na. Saan yan? Kailan? Tapos, ano yan, yung sinusundan niya sa sasakyan, yun yung vehicle nila. Naalala mo? Yun yung vehicle nila. Akala ko, sinundo nila si Manong Jo. Sabi ni Manong Jo, hindi ko alam, pero sinundan ko yung vehicle. Kasi nakita niya yung vehicle. Alam mo ba, nagpiesta sila dun sa loob. Nagpa-party sila, hindi naman nila pinakain si Manong. Tuwan-tuwa sila na umakyat si Manong Jo doon sa kanilang istasyon. Nung inalam ko, Joy, mali pala yung taong kinakontak nila, parang na-deadma sila. Akala nila part pa ng team ko, pero wala na. So, sabi ko, dumiretso na kayo sa akin. Ako naman open to any invitation, lalo kung public service. Alam mo, Joy, sa tinagal-tagal ko sa karera ng communications, ang paniniwala ko talaga, kailangan mong ipaliwanag yung mga issue concerning your company. Kung meron kang advocacy, lagi mong sabihin kung ano yung ginawa mo na. Because at the end of the day, alam mo, mga taong bayan, matalino lahat ng taong bayan. Alam nila kung ano yung ginagawa mo talaga para sa kanila. At alam din nila yung hindi mo tinutupad. So ako, susubukan ko sa abot ng aking makakaya bilang pagsukli na rin sa taong bayan na si Manong Jo ay laging maglilingkod po sa inyo. Ayun, nako, well said. Ayan, napakaganda. At alam mo ba, sumikat ako dun sa istasyon na yun, charot. Naalala ko yun, Joy. kasi, galit talaga sila sa'yo. Diba? Galit talaga, natawa ako. Galit talaga. Ba't sila nagagalit? Dumadaan ako lagi sa hallway nila. Kasi Buti na lang narinig mo. narinig ko, sabi yan, si Joe Saldriaga na yan, yung spokesperson ng bangko. Ganun. Ang hirap imbitahin. Dinidedma tayo, ganun. Sumagot ako ngayon. Sabi ko, ay, ako na po magsasabi, kailan po ba? Ayan, diba? So, but anyway, Manong Jo, any announcement? Well, Joy, Go ahead. Una, maraming salamat sa iyo. Alam mo ninyo mga kasama, matagal ko ng kaibigan, mga kaliwanag, matagal ko ng kaibigan to si Joy. Higit 20 taon na, pero hindi ko na babanggitin kung ano yung aming Mga pinanggalingan. Pareho kaming veterano. Yun na lang sasabihin ko. Veterano Pero sa idol larangan kita. ng Idol komunikasyon at broadcasting. No? Doon sa mga may pangangailangan po sa Meralco,
para sa alalahanin po ninyo tungkol sa serbisyo po namin, i-report po ninyo sa aming hotline 16211, basahin ko lang ano. Meron din kaming text 0920-971-6211, 0917-551-6211, lista po ninyo yan. Kami po ay nasa social media din. Meron kaming Facebook account, www.facebook.com/Meralco. At nasa X din po kami, yun po yung dating Twitter @Meralco. So marami kaming mga communication touch points. Tawagan nyo lang po kami. At please follow my Manong Joe Facebook page. Ayan po, flashed on screen. At sundan nyo rin po yung Meralco Newsroom. Ayan, sabi ni Christopher Hernandez, salamat, Manong Joe. Thank you, Christopher. Mabuhay ka. Ang daming ano rito, ang daming sinasabi yung viewers. But anyway, maraming salamat sa ating influencer guest, Mr. Joe Saldariaga from Meralco. Thank you, Flash TV team. Thank you kay Mr. Public Service ng Bayan. Hinihintay ka na niya. Honorable Tatay Rani Ludovica. At syempre sa mensahe nating buting Mayora ng Quezon City, thank you so much. Kay Miss Rhea Briones, thank you. At ito po inyong lingkod na laging nagsasabi, kung gusto natin makilala, malaman kung ano ang meron sa harap at likod ng kanilang mga profesyon at makapulot tayo sa kanila ng mga, syempre, inspirasyon at kaalaman. Tara, kausapin natin sila. Bye! Ang bahaging ito ay atid ng Chris Marie Builders at 5 Jules Construction Supplies.